Ang tagal mo ng Christian, hindi ka pa rin nagbabago. Wow, banal. Isa yan sa mga linyahan na madalas na sabihin ng mga hipokritong tao na laman ng simbahan. Boom, banal. Sa video na to, pupunahin natin yung mga unbiblical sayings ng mga self-righteous, mga taong palaging present sa church pero halimaw naman kapag wala sa church. Una sa listahan natin ay ito. Kaya may mga masasamang nangyayari sa buhay mo kasi hindi ka na umaating sa church. Isa ito sa mga pinaka-unbiblical na sinasabi ng mga nagbabanal-banalan. Bakit? Kasi inaasum na kagad nila na bawat suffering na pinagdadaanan ng mga tao ay punishment ng Diyos sa kanila. Pero kapag binasa mo ang Bible, kahit yung mga righteous, nagsasuffer din naman. Kagaya ni Job, si Joseph, si Apostle Paul, at mismong si Jesus. Ang totoo niyan, kapatid, nakakaranas tayo ng pagsubok sa buhay hindi para malaman ng Diyos kung totoong tapat ba talaga tayo. Ginawa mo naman parang tao mag-isip ang Diyos. Kapatid, baka nakakalimutan mo, all-knowing si God. Hindi rin tayo nakakaranas ng suffering dahil lang hindi tayo umaatin sa church. Minsan, ang suffering ay ginagamit ng Diyos bilang instrumento para lalo tayo patatagin, hubugin, at ihanda sa paggawa ng mga mabubuting bagay. Gaya ng sinasabi sa Bible, ang ginto ay lalong nagiging dalisay kapag dumadaan sa apoy. Kaya kung ikaw, isa ka sa nasabihan ng ganitong idea, kapatid, hindi ka iniiwan ng Diyos. At hindi lang dahil hindi ka humaating sa church. Love ka pa rin ni God. At ikaw naman na nagsasabi nito na kaya yung mga taong nasa paligid mo nakakaranas ng mga kapighatian, mga sufferings dahil hindi sila umaating sa church na inaatinan mo. Kapatid, baka kailangan mong balikan kung naiintindihan mo ba talaga ang grace ng Diyos. Boom, banal. Pangalawa sa listahan natin, kung hindi ka magbabago, mawawala ang kaligtasan mo. Wow, banal. Ang ideya na ito ay nakakubli sa iba't ibang form. Pero iisa lang naman ang ibig sabihin, mawawala ang kaligtasan mo. Well, ang totoo niyan, ang kaligtasan ay hindi nakabase sa mabubuti nating mga gawa, pero hindi rin ibig sabihin nito na okay lang gumawa ng kasalanan. Ang problema kasi sa maraming nagtuturo ngayon sa mga churches, hindi nila na ipapaliwanag ng maayos kung paano ba talaga naliligtas ang isang tao. Itinuturo lang nila ganito, kapag tinanggap mo si Lord bilang tagapagligtas mo, maliligtas ka. Tama, pero kulang ang paliwanag. Paano ka naligtas? Bakit kailangan kang iligtas? Bakit kailangan mong magpatuloy after mo maligtas? Ano ang ibig sabihin ng grace ng Diyos? Madalas, pagkatapos mong tanggapin si Lord bilang tagapagligtas, ang ituturo agad nila sa iyo ganito. Kailangan mong gawin ito, kailangan mong gawin yan, sundin mo ang 10 utos, bawal magpatato, bawal kang kumain ng ganito, bawal manamit ng ganyan, bawal huminga ng mabilis, bawal umutot, or else mawawala ang kaligtasan mo. Wow, banal. Parang scam, no? Well, iiwan ako ng isang argumento. Sagutin mo mismo ito sa comment section. Kung ang kaligtasan ay maaaring mawala dahil sa ginagawa mo, ibig sabihin ba nun, mas makapangyarihan pa rin ang mga kasalanan mo kaysa sa banal na dugo ni Jesus? Wow, banal. Sunod sa ating listahan, hindi ito madalas na sinasabi ng mga self-righteous people, pero madalas laman ito ng isipan nila. Mas mabuti pa ako kaysa sa kanya. Wow, banal. Yeah. Napakalakas na tukso ang ideyang ito. Maraming tao ang nahuhulog dito. Ikaw ba naman, palagi kang nasa church? Complete attendance ka pa. Sunday service, midweek service, prayer meeting, dawn watch, nandun ka. Wow, banal. Hindi ka lang basta member. May posisyon ka pa. Wow, banal. Tapos kapag meron kang nakitang matagal nang hindi umaatin sa church, pakiramdam mo, mas mataas ka na sa kanya. Na para bang may ambag ang pagiging active mo sa church sa kabanalan na tanging Diyos lang ang may kakayahang gumawa. Wow, banal. Kapatid, ang pagiging banal ay kasama sa package na ibinigay ng Diyos. The moment na naborn again ka, yung totoo, wow, banal. Yung talagang iniligtas ka ng Diyos, isa ka ng bagong nilalang. Wala na yung dating makasalanang identity mo. Isa ka ng nilalang na ginawang banal ng Diyos dahil sa sakripisyong ginawa ni Jesus. Yung mabubuting ginawa mo, hindi yan nagpapabanal sa'yo. Bunga yan ng kaligtasan mo. Hindi root, fruit, hindi dahilan, kundi resulta. Wow, banal. Kulang na tayo sa oras. Marami pa sana akong gustong punahin. Kaya kung gusto mo ng mga susunod pang video kagaya nito, huwag mong kalimutan mag-subscribe or mag-follow para sa susunod na episode. Hanggang sa muli, paalam! Wow, banal.